Pagcor, ito yung nag-uumpisa maging problema. Later on, sasabog to sa pagmumuka natin lahat. Dahil ang Pogo is offshore. Ang Pigo is inshore. So, ibig sabihin, ang manunugal ng Pigo ay mga Pilipino. Darating yung time, tataas yung krimen dahil lulong ang napakaraming Pilipino sa Pigo. Online gaming. It has to be regulated. Ang masaklap pa, pati mga kabataan, high school, elementary pa, natututo na maglaro sa Pigo. Online gaming. So easy. Very accessible. Marami na sa mga napabalitaan ko, mga high school, even college, nag-stop yung iba, nangungupit sa kanilang mga magulang, mga empleyado, nag-istapa, nasisibak sa kanilang trabaho dahil dito sa Pigo. Kung tutusin, worst of two evils, we're talking about yung mga tatamaan na biktima, mas worse tong Pigo because ang Pogo, ang biktima ay foreigners. Of course, napakasama niyan, pinakamasama sa lahat ng masama. Pero ang hari ng kasamaan ay itong Pigo dahil ang mga manlalaro ay Pilipino. What are we doing about it, Pagcor, sir? How do we regulate that? Ang dami na. Lahat ng klaseng sugal na online, nandito na sa atin. Tayo at ang ground zero ng online gaming. So ano yun, nakapagpiyansa sila. Wala pa pong resolution, Your Honor, from the prosecutor. So kung wala pang resolution, dapat nakakulong pa rin sila. Yes, Your Honor. You sure? Yes, Your Honor. So I need an accounting for those Filipino workers sa Pogo, sa illegal activities nila. Na sila We will nakakulong submit, pa rin. Your Honor, a copy of the case. Sampo we sila filed. nakakulong. They are currently detained in the NBI detention facility, Your Honor. NBI detention pending Pending resolution, Your Honor. resolution from the Fiscal's Office. Yes, Your Honor. Hindi kasi sabi mo kanina direct filing. O, galing sa iyo. Direct filing, Your Honor, for those who were not yung mga hindi po namin in-inquest, yung mga ordinary CSR, customer service representative po ng mga POGO. Ay kasama dapat din yun. Yes, Your Honor. Oh, so yung mga CSR hindi nyo kinulong. They were all accounted, Your Honor, but we will file a case against them for direct filing. Yun nga Your po, sir. Sabi ko, lahat ng Pilipino, kasi alam naman nila na illegal activity ang pinasukan nila, doing illegal activities. Dapat lahat sila, yung mga customer service representative, kasabat din yun, kulong din. Para, this will serve as deterrent. Sa mga kapwa natin Pinoy na huwag kayong pumasok dyan, huwag yung tulungan. Kasi pag walang tulong mula sa mga kapwa natin Pilipino, hindi magpo-prosper itong mga POGO operations. Trust me. Kasi hindi naman marunong mag-English mga ito eh. Limited the English, puro Chinese lang. Paano sila to go around, get around the system? May mga Pilipinong tumutulong. Kaya nga, kulong mo rin yung mga tumutulong ng mga Pilipino. Yung mga customer service, alam nila na mali yung pinasuhan ng trabaho. Kulong din dapat. Bakit hindi nyo kinulong? Oh, sabi niyo direct filing. So next time, kulong. Sir, Yes, Your Honor. parang talaga nakita nyo nag-janitor, walang alam. Yung cook, ano natin yon, yung mga kasamba, o yung maid doon, yung nag-ayos ng mga kama, ganun. Walang alam yon. Okay? Next time po, sir. And I'm sure there will be a lot of next time kasi marami pa pong mga nag-stay rito na po. Tama ba ako, General? Okay, General, napakagaling niyo po. Keep on submitting yung mga intel sa mga agencies natin. Yan muna ako, Mr. Chair. Oh, isa pa na lang, isa pa. Now, this is my fear. Yung Pogo, pawala na. And thank you to our President. Talagang itong pagdeklara niyang stop na yung ban. That was good, perfect. Meron pa mga illegal na isabong. Yung ba yun, monitor nyo? Oh. Yes, sir. We're still monitoring Isabong. In fact, Sa Pampanga, Talamak. since January... Sa Pampanga, Talamak po. Yes, sir. Alam niyo yun? Yes, sir. Sa, ano pa ba ito? Yung lugar na, sino ba itong tumakas, pumunta sa Negros, Talamak. Ay, go ahead po, General. Yes, sir. For the illegal Isabong site,
we reported already 140 as of 140. January. Who did 1. you report it to? NTC again, sir. For NTC, 140 sites, Isabong. What did you do with that? Na nireport ni General, again, General Villanueva, thank you. Talagang ang galing ni General Villanueva. Taga-ISAP eh. Hindi nga, saludo ako sa mga taga-military natin. Sir, good afternoon again po. With regard po the Isabong websites that are endorsed 130. Oh, 130. that are endorsed po, sir. 140. Oh, ano nangyari? We are proactively making the memorandums directed to the ISPs and telcos, sir, for the blocking of these sites, sir. When did you report it, sir? Yung 140 sa NTC? Actually, since January 1, sir. January 1. sir. Okay. Actually, sir, since 2022, sir, we have submitted already 9,702 Oh. illegal Sabong. gaming sites consisting of online casino games, isabong, Hindi, isabong na po muna. Isabong na muna, sir. Yes, sir. So, Isabong. 140. At since 2023, Hindi, ito lang po yung... yes, sir, for recent- isabong, we have submitted already, we have reported 3,806 Kailan po illegal ito? sites. Sa 3,000? isabong sites. 3,000, ilan po? 3,806 Kailan niyo po sinabit itong 3,806? since 2023, sir. 2023? Kanina po sinabit? September 27, 2022 to Okay. January 31, 2025, sir. About To January 3,806. 2021. Okay. Kailan niyo po amounting to 3,806? Yes, sir. Okay. So, NTC, you submitted it to NTC po. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Okay. NTC, isabong na sinabit sa inyo na illegal website. Tama? Yes, sir. From September 2022 to January 2025. January 31, sir, 2025. 2025. That's about 3,806 illegal Okay. isabong. Ilan na po napadown ninyo, NTC? Sir, we'll have to check at the back end po, sir. Diyan tayo eh. I can promise you, sir, that we are proactively blocking po the website, sir. I know you're proactively blocking, pero you're too slow. Bakit? Diba? Kung hindi sumunod ang ISP, yung Globe, PLDT Smart, so anong penalty? Anong ginagawa ng NTC? So, ayaw i-block? Come on, NTC, you're too slow. Mas mabuti pa siguro yung snail. Mas mabilis pa sa inyo. 3,806 isabong sites, illegal isabong sites reported to you from September 22 to January 2025 by PAGCOR, courtesy of General Raul Villanueva, former ISAF officer. And you didn't do anything, you're not doing anything about it. Ilan po ang na-shut down? Sir, we'll give you po the precise number po, sir, to follow Next po. time, you guys, all resource person, if you come here, you should come here prepared because I'll grill you. Mapapahiya kayo sa akin. Alam niyo naman ito yung pag-uusapan natin, tapos hindi kayo ready, pagpapasapasahan niyo ako. Kami, hindi pwede. Pupunta kayo dapat dito ready unless nagkaanga-angaan lang kayo, pero alam niyo naman talagang tutay na sagot. So, out of this 3,806 na ni-report sa inyo ni General Villanueva, hindi mo alam kung ilang napasara dito. We'll have to check at the back end po, sir, kung ilan po yung na-endorse na po namin sa ISPs for blocking po, sir. Ilan po na-endorse niya sa ISP? We'll check po, sir. Apologies So, po, Mr. Chair. Saan niyo po ini-endorse? Sa ISPs po, sir, internet service providers that are operating within the Philippines Then sa po. susunod na hearing, or not even, submit to this committee, to Senator Mark Villar, kung ilan na po yung na-submit ninyo, ISPs, out of the 3,806 illegal isabong sites na sinabmit ni General Villanueva sa inyo, dito ko makikita kung gaano kayo ka-inutil o gaano kayo kasipag. Yes po, sir. We'll comply po, sir. Thank you Thank you. very much po. And can you do that in 5 working days? Yes. Sagot mo yes. Yes, sir. We'll Thank you. comply po. Thank you very 1 much week. po. And we'll wait. Last na lang, Mr. Chair. Now, okay na tayo sa Pogo. Medyo, at least pag-usapan natin. Pigo. PAGCOR. Ito yung nag-uumpisa maging problema.
later on, sasabog to sa pagmumuka natin lahat. Dahil ang Pogo is offshore. Ang Pigo is inshore. So, ibig sabihin, ang manunugal ng Pigo ay mga Pilipino. Darating yung time, tataas yung krimen dahil lulong ang napakaraming Pilipino sa Pigo, online gaming. It has to be regulated. Ang masaklap pa, pati mga kabataan, high school, elementary pa, natututo na maglaro sa Pigo. Online gaming. So, easy. Very accessible. Marami na sa mga napabalitaan ko, mga high school, even college, nag-stop yung iba, nangungupit sa kanilang mga magulang, mga empleyado, nag-istapa, nasisibak sa kanilang trabaho dahil dito sa Pigo. Kung tutusin, worst of two evils, we're talking about yung mga tatamaan na biktima, mas worse tong Pigo because ang Pogo, ang biktima ay foreigners. Of course, napakasama niyan, pinakamasama sa lahat ng masama. Pero ang hari ng kasamaan ay itong Pigo dahil ang mga manlalaro ay Pilipino. What are we doing about it, Pagcor, sir? How do we regulate that? Ang dami na, lahat ng klaseng sugal ng online, nandito na sa atin. Tayo at ang ground zero ng online gaming. What are we doing about it? Actually, sir, we are taking this online gaming very seriously po. How serious? Okay. So, nagsisimula na, patuloy po yung pagde-develop po natin ng mas maigting po na responsible gaming programs. We can discuss po the initiatives that we have so far. Is it okay? Okay. Pero bago niyan, kita mo din sa Pogo, isa lang, ay sa Isabong, isa lang yon. Alam niyo naman, daming nalulong. Di ba? Alam natin yon. Tumaas yung krimen. Just imagine, Isabong lang yan. Pumasok to ngayon, itong iba-iba pang online gaming, dumarami ng dumarami. By the hundreds na. Just imagine. That's how serious it is. It's becoming serious, really. Marami na. Siguro po, I'm sure meron kang kamag-anak, one way or the other, na lulong sa Pigo. Lulong sa online gaming. Am I right or am I right? Meron ka kakilala? Yes, sir. Lahat tayo. Ako, may mga kakilala ako. Iba sa inyo, kamag-anak. We have to do something. Dapat magkaroon ng strict regulation. And what is that? And what are those regulations? May suggest po. Sir, let me just call po the head po natin. Saan po? And your name, madam? Good morning po. Yes po. I'm Vina Oka. I'm with the Gaming Licensing and Development Department po. With regard lang po to the Responsible Gaming Program, which covers po both yung sa mga land-based natin at saka yung online din po currently, meron naman po tayong mga programa po, like yung banning program. Pwede po silang mag-ban ng sarili po nila, or yung pamilya po nila yung pwede din pong mag-nominate. Ma'am, excuse me. Pinatawa mo ako. At least courtesy of you, napatawa ako. Di masaya ako. Banning yourself. Nobody will do that. Pag ikaw ay lulog na, hindi mo ibaban sarili mo, mas lalo mo ilulong sarili mo. So, alisin niyo na po yung banning yourself. Meron naman po talaga, sir, na mga nagbaban din po ng sarili nila, sir, because they are aware din po na medyo lulong na nga po sila or Pero nagpi-play na ma'am, po sila beyond their hindi hindi talaga. Ang pinakamaganda yung meron kayong ginagawang regulation na yung kayo mismo sistema, may system tayo put in place na magkakaroon ng ban yung sa mga lulong na, and how would you do that? Then paliwanag nyo sa amin yung programang yon. Tapos isa pa yung programa na dapat yung mga bata talaga maging stricto na hindi na mapapayagang magsugal sa online. Yes po. And how do you do that, ma'am? Yes po. Meron din po tayo, sir, ongoing na collaborations and discussions po sa yung mga payment platform
yung mga, alam na po, yung, ano po, yung GCash, yung mga nagke-carry po ng mga online apps. May ongoing po na meetings din po sa kanila and meron din po silang ginagawa na ring features on their part. And also po, yung mga online providers po mismo, meron na rin po silang ginagawa po na programa din po nila regarding sa responsible gaming. For example, pwede din po mag-set na ng limit yung player po mismo kung hanggang magkano lang po yung gusto nilang ilaro sa isang araw. Opo, meron din po. Okay yon. So merong limit. Yes, sir. At dapat meron ding limit sa pagbibigay ng lisensya kung kani-kanino. Lahat na ata pwede na magtayo ng online gaming. Name it, meron na yan sa online. Opo, sir. Unfortunately, hindi na po yung under sa akin, but under the Electronic Games and Licensing Department, I believe po, sir, na meron po silang ine-impose din po na may current na moratorium po sa pag-issue ng mga lisensya po Meron nila. ng moratorium. Yes, sir. Opo. Tapos dapat merong strict regulations talaga dito na yung mga bata hindi na dapat makapaglaro. Yes, sir. Opo. Tapos siguro bawasan nyo yung yung mga, ilan ba existing na merong na napayagan magkaroon ng online gaming? Sorry po, sir. Meron po dito, sir, in charge po sa Electronic Gaming Licensing Electronic. Department. I'm sorry, sir, po. Hindi po Yeah, kasi under ilan? sa akin. Tapos chinecheck nyo ba yon? Ilan na? At 60 ang licensees sa electronic gaming Wow. license daw po, sir. ang dami na. Kita mo doon sa Isabo nga, ang daming nalulong. Isa lang yon. Ngayon, 60 na. Mas matindi ito. Sasabog sa mga mukha nito sa atin, Mr. Chair, pagdating ng panahon. Opo, sir, but Dahil we are... maraming malululong. Ba't ang dami nyo pong na-approvehan? 60. Approve lang kayo na-approve, banto sawa sa pag-approve. Meron naman po, sir, sinusunod, sir, na proseso and guidelines po, sir, yung Electronic Gaming Licensing Department po natin, sir, sa pag-issue ng mga lisensya, sir. Baka pwedeng stop muna. Stop na sa 60. I think nakastop naman po, sir. Opo. So, Wala pong ini-issue na bago, sir. wala na talaga. Wala pong Kapag ini-issue meron sa na ngayon issue ng na mga bago, bago. ipupunta ulit ako kay Senator Mark. Sabihin ko, Senator Mark, mag-hearing ulit tayo. So, siguraduhin nyo na 60 lang talaga from now on. Wala na may dadagdag yan. At dito sa 60, mag-imbestiga kayo. Baka dito, kung ano dito sa 60 na hindi sumusunod sa regulasyon, pa-stop nyo, pasara nyo. Yes, sir. So, wala na papasara, wala na paparusahan dito sa 60. May mga penalties po. Opo, meron din po, sir, I understand, na mga providers po dyan or operators na may mga penalties din po, sir, based on non-compliances Ano po po yung nila, mga sir. penalties? Ano po usually yung mga kasalanan nila? Sige, sir. Sir, at this point, sir, I'm sorry, I will have to endorse you, sir, dun sa in charge po talaga sa Opo, electronics. curious lang po ako. Ano usually ang mga kasalanan dito mga taga-Pigo? Usually, ano mga violations? I will call on, sir, si Mr. Luis Masilang. He is the senior manager po sa Electronic Games and Licensing Department, sir. Sige, ma'am. Apo, thank you po, Thank sir. you po, Thank Madam, you po. Madam Oka. Okay, dun sa 60 na current Pigo operators license sa inyo, sabi nyo, ilan dito ang nagkaroon ng violation at na sanctions. Ano usually ba yung mga violations nakita nyo? Meron po kaming list of table of penalties at saka yun. Hindi, sa violation muna. Ano usually? Curious lang ako. Bakit sila na-plug down na may violation? Ano po usually ang mga violation? Ay, ang isa po dyan ay yung playing ng band personalities. Ano po? Band personalities. Halimbawa po minor, naglaro, nire-report po yan. Then pag napatunayan na talagang band yung personality, may corresponding penalties po yan. Magkano po yung penalty? Tignan ko lang po yung... Yung sa minor po Okay. Dapat sir, memorize niyo yan. Para man tayo nag-aaral pa nito. Parang naalala ko na sa grade 1 ako, ganun ginagawa ko, titimula ako sa libro pag nagtatanong yung teacher ko. Actually, kung po ito, 100,000 per entry ng isang tao.
100,000 per tao na. Pag pumasok po, na-report siya, halimbawa nakapasok ng 3 beses, then 300,000 yung fine, yung penalty. Kung 10 tao, 1 million. Per head yung 100,000. Yes po. Mhm. Okay. Ba't walang suspension? Yun po yung sinisigurado ko na dapat. So, 100,000 per minor na nakapagsugal. Opo. Sir, next time, memorize mo na dapat mga yan, sir. Sabi, kaya nga ni-refer ka ni ma'am kanina dahil ikaw rin expert yan. And yet, you still have to look at your book. Don't do that next time, sir. Don't ever do that again. Pagtatawanan ka, sir, Yes, sir. dapat memorize mo mga yan by heart. Yun na po yung about the Penalty lang, hindi mo pa memorize. Hindi ko pa sigurado. So, 100,000. nakatali po kasi yung penalty doon sa Hindi, ang tanong ko lang sa minor, sabi, sige, banned personality, ano-ano pa mga Mr. Luis Masilang Electronic Gaming License Department. Ano pa usually yung violation? Banned personality kasama yung minor? unauthorized operation po. Alam mo, nag-operate po sila ng hindi pa ayos ang lisensya nila. Nang hindi pa isang lisensya. Magkano naman pumulta? Tingnan mo sa libro. Tingnan mo, buksan mo pa. First offense po, warning. Then First offense warning. second offense, 250,000. Whoa. While waiting for their license to be approved and they operate, and ang gagawin lang, wag mong ulitin. Yes, sir. May consideration po. Baka ini-evaluate pa po. No. Yan tayo eh. I mean, po, yung Sir circumstances. naman. Sir naman. Allowing unqualified players, 25,000 na, sabi mo 100,000. First offense. Oh, hindi mo talaga memorize, buti pa yung mga tao ko. Allowing unqualified players to access and play restrictive gaming platform, first offense, 25,000. Sabi mo 100,000. Bagsak ka na. Kung ako yung professor mo, babagsak ka kita. Balik ka sa- Dalawang klase po kasi. That is for yung mga operators. Ang hinahanap ko po yung pang-service No. providers. Ibig sabihin, itong 25,000, ang multa dito sa player, hindi, of course, sa operator. Hindi po. Dalawang klase po kasi ang operation ng domestic gaming operation. We're just talking about Pigo, domestic. Alam mo naman yun. Actually, we don't have the term PIGO po. Wala sa O sige, online operators. Online gaming, electronic local, gaming. Domestic gaming po. Yes. Meron po yung mga maliliit, yung gaming venues. Kaya po nga, kagaya po gaming namin. venue, okay, dito local, gaming venue, operator, o Yeah. nag-access yung, pinayagan nila yung unqualified na magsugal, bata, minor, sabi natin 10 years old, 12 years old, 25,000 lang multa. Ang binanggit ko po kanina yung 100 na yan po ay penalty sa mga operators ng mga gaming venues. Okay, ano Per itong tao po 25,000? Yan po siguro yung sa Hindi ka pa service sure. providers. Yan po yung hinahanap ko kanina. Hinahanap mo pa. Oho. Hanapin mo pa, baka mahanap mo. Tuloy lang. Sige po. Second offense, 50,000. Ito na, lumundag ka sa third offense. Third offense is 100,000. Ayan, sir, oh. First offense, 25. Second offense, second offense, 50. Lumundag ka sa third. Dapat third offense, suspension na, cancellation. Kau naman. Pinapatagal niyo pa eh. Di ba, Mr. Chair? Third offense, cancel, kulong pa dapat. And yet, 100,000 lang. Paano sa fourth offense? Sige po, i-evaluate namin po yung Evaluate. Evaluate mo pa kung ano yung multa sa fourth offense. Sir, kanselado na dapat. Wala nang fourth offense. In fact, wala na dapat third offense eh. Kung akong tatanungin eh. Wala, hindi ko makita yun. Dalawa po kasi yan na Di ba sir, pag yung sa, alam mo, sa tupada, may first offense, ang ginagawa ng mga pulis natin, kinukulong, may kasama pang kulata.
dito, first offense, 25,000. Malit na bagay lang to sa mga nagpapasugal. Sige po. Tapos pinayagan pa ng second offense, 50,000. Third offense, 100,000. Sige po, i-evaluate namin yung... No, sir. Don't evaluate. Taasan mo itong multa. First offense. Kung ako pantatuloy, 1 million dapat first offense. Yes po. And then second offense, cancel. The fact na meron itong third offense, ibig sabihin, tinotolerate nyo na sila ay magkaroon ng, kumbaga, anticipated nyo na magkakaroon ng pagkakamali mga ito. Na uulit pa mga ito. Siguro, sige, tolerate nyo first offense. O, nagkaroon ng problema, technical, whatever. Second offense, do something about it. It's either suspension or cancellation. Can you do that, sir? Sa susunod na hearing, sir, huwag ka na magdala notebook. So gagawin natin, pag pinatawag kayo dito, sir, mag-memorize na kayo, mag-study kayo, sudog kayo ng kilay. Okay? Yes, sir. Kasi itong, saka yung PIGO, it's starting to be a serious problem. Marami na ako nababalitaan, Mr. Chair, mga kabataan especially. Maski mga ordinary, mga housewife, sa bahay lang, boring sila, bored sila. Electronic gaming. Totoo yan. And again, NTC, kayo dyan sa NTC, isabong dyan sa Pampangan lakas. Sa May Negros, malakas. Do something. Yes, sir. Makakaasa po kayo. Thank you very much po, sir, for your kindness po. Thank you so much po. Thank you. Kasi pag hindi kayo umaaksyon, sabi pa nga sa mga netizen, alam na this. Kung ano yon, alam mo na rin yon. Okay, thank you.